Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Chris. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Minsan sa buhay ng tao, kailangan may pagdaanan tayong matindi o madapa bago natin matutunan ang isang leksyon. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter. Ipinanganak at lumaki sa syudad. Nag-iisang anak na mag-asawang Mirna at Ador. Medyo may kaya sa buhay, kaya simula ng maliit, nasusunod ang layaw ng binata. Nagagawa ni Chris ang kanyang gusto. Hindi na din ito nasubaybayan ng mga magulang dahil abala sa kanilang mga negosyo. Kaya naman halos walang alam ang mga ito sa ginagawa ng binata. Madalas nagbabakasyon ang binata kung saan lugar, kasama ang mga kaibigan. At isa sa mga karanasan nito, ang tuluyang nakapagpabago ng pag-uugali at paniniwala. Arogante kung magsalita, walang galang lalo na sa mga nakakatanda. Madalas ding napapaaway dahil sa kabastusan ng bunganga at kayabangan. Isang hapon, nagkayayaan ang magkakaibigan na magbakasyon sa malayong probinsya. Nagkataon na taga Davao ang isa sa mga kaibigan nito, na itago na lang natin sa pangalang Mar. Kung gusto nyo, doon tayo sa amin sa Davao. Malayo na yun, ha? Ano naman yung makikita natin dun? Baka mamaya mabagot lang ako eh. Tugon ni Chris. Sa palagay ko matutuwa ka doon, Chris. Ano, sama kayo? Wika ni Mar. Aba, sama ako. Ikaw ba, Chris? Wika ng isa pang kaibigan na si Luis. O sige na nga, total. Wala naman akong ginagawa dito eh. Nakakasawa na din yung pinupuntahan natin. Pag-uusap ng magkakaibigan. Nang magkasundo ay naganda na ang mga ito ng kanilang mga gamit. Nang mga sumunod na araw, tumulak ang magkakaibigan papunta sa probinsya ni Mar. Pinili nilang sumakay ng barko dahil hindi sanay si Chris na sumakay ng eroplano. Madalas tulog ang binata habang nasa biyahe. Hindi ito iniistorbo na makasama dahil alam nila ang ugali ni Chris kapag nagising ito sa kalagitnaan ng pagtulog. Pagdaong sa pantalan, sinalubong ang mga ito ng isa sa mga kamag-anak ni Mar. Napag-alaman ni Luis at Chris na Muslim pala ito. Anak nang, hindi mo sinabi sa akin Muslim ka pala. Madalas pa naman kita inaalok na kumain ng baboy. Ay naku. Palagi ko naman tinatanggihan ng alok mo. Haram ang pagkain ng baboy. Tia Abdul, nasaan na po ang sasakyan? Naroon na sa labasan. Hindi ko na dinala sa loob. Bawal eh. Malapit lang naman. Halika, bitbitin niyo ang mga gamit niyo. Wika ng Chewy ni Mar. Naitago na lang natin sa pangalang Abdul. Nagulat ang binata sa sinabi ni Chris. Masyadong mabigat yung dala ko eh. Pwede bang ikaw na lang magdala, Manong? Babayaran na lang kita. Nilingon ni Mar ang kaibigan at tinignan ng masama. Huwag mong dalhin yung ugali mo dito, Chris, ha? Siyuin ko ang taong yan. Hindi mo siya utusan. Kaya huwag kang bastos. Ayan mo na, Mar, ayos lang yan. Malapit lang naman ang pagdadala ng mga gamit nyo eh. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan. Kita mo na. Ayos lang pala sa chewin mo eh. Ikaw talaga, Mar, ang init ng ulo mo. Halika na nga. Magagalit na sana si Mara nang bigla itong akbayan ni Luis. Hayaan mo na. Para ka namang bago ng bago. Simula noon, ganyan na yung ugali niyan eh. Ang sarap ingudgud sa putik. Yan na nga eh. Pero iba ang lugar na to. Hindi to Maynila, Luis. Mamaya mapahamak pa yan eh. Tayo ang masisi. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya ng chewing ko. Kung hindi baka nabugbog na yan. Huwag kang mag-alala, pare. Isang araw may taong makakapagturo sa kanya ng leksyon. Hindi man sa ngayon pero darating ang panahon.
Malalaman ni Chris ang pagkakamali niya. Medyo malayo sa mismong syudad ang tahanan ni Mar. Kakailanganin pang dumaan sa mabatong kalsada bago makarating sa kanilang baryo. Walang yan naman oh. Napakalubak naman ng daan. Nanakit tuloy yung likod ko. Tapos yung upuan ng sasakyan nyo, gawa pa sa kahoy. Ano ba yan? Napansin ni Mang Abdul ang pagiging reklamador ni Chris. Kaya naman pinagsabihan niya si Mar. Hindi maganda ang ugali ng kaibigan mo, Mar. Mapapahamak yan dito. Pagsabihan mo yan. Opo, tiyo, pasensya na kayo. Ako na pong bahala sa kanya. Matapos kausapin ng chewin, tinawag ni Mar si Chris upang pagsabihan. Tumangulang ang binata. Alam ni Mar na pinapalusot lang nito sa kabilang tenga ang kanyang sinasabi. Uy Luis, sumayos ka. Mapapaya tayo dito eh. Tandaan mo wala tayo sa lugar natin ha. Isa ka pa eh. Nagpunta tayo dito para mag-aliw. Hindi para pakinggan yung mga sermon nyo. Parang pinagsisisihan ko na. Dapat hindi kita sinama dito eh. Matapos kausapin ang kaibigan, sinamahan nila ito sa silid na tutulugan. Pinaliwanag ni Mar ang mga dapat at hindi dapat gawin. Lalo na at iba ang kaugalian nila kaysa sa nakasanayan ni Luis at Chris. Tuwing madaling araw, nagigising ang mga tiyuhin ko upang magpunta sa moske at magdasal. Tumatagal yan ng maigit 1 oras o depende. Sa hapon 6:00 naman. At sa mga oras na nabanggit, kayo lang ang tao sa bahay. Hindi pwedeng hindi ako sumama dahil yon ang nakaugalian namin. Ayos lang naman sa akin, Mar. Pero mukha talaga mababagot ako dito. Wala ba tayong pwedeng pasyalan? Meron naman. Pwede tayong mamasyal doon sa kabilang bundok. Medyo malayo nga lang ang lalakarin. Tapos kakailanganin natin ang gagabay papunta roon. Eh may kakilala ka ba dito? Ayoko nasa loob lang ng bahay eh. Wala akong kakilala. Pero tatanungin ko si Tio Abdul. Baka sakaling may alam siyang tao na pwedeng sumama sa atin. Hapon na nang dumating sila sa lugar. Naghahanda na ang mga tsuy ni Mar para magpunta sa moske. Matutulog na lang muna ako habang wala kayo, Mar. Ikaw, Chris, may idlip ka din. Alam kong pagod ka sa biyahe. Paano ako makakatulog dito? Ang tigas ng higaan. Ang dami mong reklamo. Sana nagdala ka ng sarili mong higaan. Ay naku, bahala ka nga sa buhay mo. Dumungaw si Chris sa bintana. Nakita ang isang matanda. May pasa na bungkos ng kahoy. Dahil sa pagkabagot, may kung anong pumasok sa isipan ng binata. Tumayo ito at lumabas ng tahanan. Pinuntahan ng matanda at kinausap. Magandang hapon po, Tatang. Saan po kayo pupunta? At saka ano po yung dala nyo? Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda na para bang walang naririnig. Aba, loko to ah. Tatang, bingi ka? Biglang huminto ang matanda at nilingon si Chris. Sabihin mo sa akin, iho. Dayo ka, no? Oo, dayo ko dito. Bakit naman po? Ano naman kung dayo ko? Kaya pala iba ang ugali mo. Iba ang ugali ko. Ikaw kaya yung lumagay sa lugar ko. Binati kita kanina tapos tinanong kita eh. Pero hindi ka sumagot. Hindi ba nakakabastos yun? Nasa tao kung sasagutin niya ang pagbati mo o hindi. Kapag hindi ka pinansin, ibig sabihin nun wala siyang ganang tugunin ang pagbati mo. O hindi kaya naman, abala sa ibang bagay. Kagaya ngayon, abala ko sa paglalakad, pasan-pasan ang panggatong ko. Pero heto ka, nakaharang sa dadaanan ko. Matapos magsalita, tumuloy na sa paglalakad ang matanda. Kamot ulo namang bumalik sa loob ng bakuran si Chris. Habang pinagmamasdan nitong naglalakad papalayo. Hindi maiwasan ng binata ang matawa dahil sa paraan ng paglalakad ng matanda.
Panay pa ang kamot sa kanyang puwet. Maya-maya ay dumating sina Mar at Mang Abdul galing sa pagdarasal sa moske. Mukhang may napagkakatuwaan ka dyan ah. Po, wala naman po, yung matanda lang na dumaan. Nakakatuwa kasi siya maglakad eh. Si Tatang Badong. Doon sa kagubatan nakatira ang matandang yan. Madalas siyang napapadaan dito para mamulot ng mga tuyong sanga ng kahoy dyan sa taniman ng kape. Diyan yon sa may kabilang burol. Ano naman ang ginagawa niya sa mga tuyong sanga? Panggatong. O hindi kaya naman ginagamit niya para pagpagan ng mga tanim na sitaw. O siya, pumasok na tayo nang makapagapunan. Teka, asan pala yung isa mong kaibigan, Mar? Andun ho sa kwarto, iidip daw siya sandali. Ganun ba? Gisingin nyo nang makapagapunan muna bago matulog uli. Naglakad si Chris papunta sa kwartong tinutuluyan. Ginising si Luis. Napaupo pa ito sa higaan nang mapansing madilim na. Dali-dali itong tumayo at lumabas ng silid. Nagtaka ang mga kaibigan nito kung bakit ganon ang kilos ni Luis. Kaya naman hinabol ito ni Mar at kinausap. Oy Luis, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka sa sarili? Tanong ni Mar. Napatingin naman sa kanya si Luis at nagkamot ng ulo. Wala. Akala ko kasi may pasok tayo eh. Nagtawanan ang lahat nang marinig ang sinabi nito. Lingid sa kanilang kaalaman, yun na pala ang umpisa ng isang kakaibang kaganapan. Habang kumakain, masayang nag-usap sina Mar kasama ang iba pang mga tiyuhin. Wala ang mga magulang ng binata sa bahay dahil may kailangan itong gawin sa kabilang bayan. Napansin na naman ni Chris na tulala si Luis. Hindi nakikisali sa usapan ng magkakaibigan. Nung una hinayaan niya lang ito sa pag-aakalang bagong gising lang si Luis, napagod sa mahabang biyahe. Kinabukasan, nagkayayaan ang magkakaibigan na mag-ikot-ikot sa paligid. Tinanong ni Marang Chewing kung sino ang pwedeng pakiusapan na samahan sila sa kabundukan. Ngunit abala ang mga kamag-anak sa kani-kanilang gawain. Hindi natin maaasahan ang pinsan mo ngayon, Mar. May mga trabaho na rin sa bahay ng mga yon. Pero may kakilala ako. Kung gusto nyo, siya na lang ang pakiusapan natin. Sige po, Tiyo. Nababagot na kasi yung dalawa kong kasama eh. Sayang naman ang punta namin dito kung hindi ko sila may gagala. Matapos ang pag-uusap, sinundo ni Mang Abdul ang sinasabing tao. Nakahanda na ang tatlo sa pamamasyal. Ilang sandali pa dumating na sila Mang Abdul kasama ang isang matanda. Napatayo si Chris dahil yung matandang yon ang pinagtatawanan niya kahapon. Kapansin-pansin din ang hindi pangkaraniwang katahimikan ni Luis. Siya ba yung sasama sa atin? Kaya pa bang maglakad dyan ng malayo? Hayang ka na naman, Chris, oh. Si Tatang Badong, isa sa pinakamatandang naninirahan dito sa lugar. Kabisado niya ang kabundukan dahil dati siyang mangangaso. Ha? Wala sa itsura niya ang sinasabi mo, Mar. Pasensya na ha. Pero baka tayo pa ang magpasan sa kanya pabalik dito eh. Naririnig ng matanda ang sinasabi ni Chris. Mukhang may sinasabi ang kaibigan ng pamangkin mo, Abdul. Kung ayaw nyo, wala namang problema sa akin. Pagpasensya nyo na po ang batang yan. Lumaki kasi sa syudad eh, kaya ganyan ang asal. Marano, magpapasama ba kayo o hindi? Tutuloy po kami, Tiyo Abdul. Tugon ni Mara. Sabay siko sa kaibigan upang tumahimik. Kung ganon, si Tatang Badong na ang bahala sa inyo. Sige na, pupunta na ako sa bayan. Magbubukas ng pwesto. Ikaw nang bahala sa mga kaibigan mo. Matapos iabilin kay Tatang Badong ang magkakaibigan, tumuloy na si Mang Abdul papunta sa bayan.
Umalis na rin ang magkakaibigan papunta sa kagubatan. Saan nyo gustong magpunta? Marami akong alam na lugar kung saan makakakita kayo ng magandang tanawin. Ikaw na po ang bahala, Mang Badong. Kahit taga dito ako, hindi ko kabisado ang kabundukan. Pwes, halin na kayo, pero teka, yang kasama nyong mataba, parang kanina ko pa napapansin ha, walang imik. Oo nga, Mar. Kahapon pa yan wala sa wisyo ah. Oy, Luis, ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman. May iniisip lang ako. Iniisip? Meron ka pala nun? Yang ka na naman sa pangalas ka mo eh. Pabayaan mo na nga lang si Luis. Ang mabuti pa, itoon mo ang pansin sa tanawin. Maaliw ka pa. Nagpatuloy sa pamamasyalang pangkat. Dahil sa walang magawa itong si Chris, pinagdiskitahan ang matandang kasama. Mar, tignan mo si Manong oh. Parang pato o maglakad. Oy Manong, matanong nga kita. Bakit ganyan ka maglakad? Ayan ka na naman, Chris. Alam mo nang matanda na yung tao eh. Natural may mga nararamdaman na yan sa katawan. Hindi pinansin ng matanda ang pangaasar ni Chris. Idagdag mo pa ang kakaiba nitong kasuotan. Mula sa katutubong pangkatang matanda, nakaugalian na nito ang makalumang pananamit. Nagpatuloy ang pamamasyal. Ngunit ilang sandali lang, narinig ni Tatang Badong ang malakas na kulog na tila nagmumula sa bandang taas ng bundok. Mukhang bumubuhos na ang malakas na ulan sa tuktok ng bundok. Mabuti pa lumayo tayo sa ilog. Baka mamaya umapaw ang tubig. Naglalakad sa pangpang ng ilog ang grupo ng mga oras na yon. Dali-dali namang umakyat si Chris at Luis. Inalalayan ng dalawang binata ang matanda papunta sa taas ng pangpang. Maaari pa naman tayong mamasyal sa ibang bahagi ng gubat. Halika na Manong, baka butin tayo ng dilim. Hindi sumagot ang matanda, kaya nilingon nito ni Mar. Nakitang nakatingin sa kalangitan si Tatang Badong. Napatingala din ang binata. Napansing walang ulap, maging sa tinuturo nitong bahagi ng bundok. Mukhang iba ang kutob ko sa mga mangyayari. Ang mabuti pa dumito muna kayo. Sisiguraduhin kong ligtas ang magpatuloy. Bakit? Anong meron, Tatang? Wala namang ulan ah. Mamirmi kayo dito. Mar, pagsabihan mo yung kaibigan mo, patigas ang ulo. Kung ayaw niyong mapahamak, sumunod kayo sa akin. Opo, Tatang Badong. Pasensya na po kayo. O ikaw, Chris, ayus-ayusin mo yung pananalita mo. Parang hindi ka lumaki sa syudad eh. Parang hindi ka anak ni Sir Ador at Ma'am Mirna. Napakamot na lang ng ulo si Chris. Naupo sa lilim ng puno. Kung hindi nyo naitatanong, ang mga magulang ng binata ang may-ari ng pinapasukang trabaho ni Luis at Mar. Nagagawa nilang magpunta sa kung saan dahil na rin sa kailingan ni Chris. Hindi na ito sinasaway ng mga magulang hanggat walang ginagawang ikakapahamak ng kanilang reputasyon. Yang ka na naman no? Bakit ba kasi ang hilig mong ikumpara ako sa nanay at tatay ko? Iba sila, iba din ako. Oo, nandun na tayo. Pero ang punto ko, anak ka ng amo ko. Ano sa tingin mo ang sasabihin nila sa sandaling may mangyari sa'yo? Masyado ka lang nag-aalala. Walang mangyayari sa akin dito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang nagsalita si Luis. Bakit ganun? Ang daming alitap-tap. Saan galing ang mga yan? Nagtaka si Mar dahil terik pa ang araw ng mga oras na yun. Iniikot nito ang tingin sa paligid, maging sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Kaso nga lang wala itong anumang nakikita. Mga alitap-tap, Luis. Sigurado ka? Wala naman ako nakikita. Oo nga, teka. Kahapon ka pa wala sa sarili ah. Ano ba nangyayari sa'yo?
Ano ba naman kayo? Ayan sila oh. Nagkalat sa paligid oh. Nang mga oras na yun, tinitignan lang ni Tatang Badong ang binata. Alam nito na may nangyayaring hindi maganda kay Luis. Aalis na muna ako. Dito lang kayo. Titignan ko kung ligtas ang tumuloy o kakailanganin nating bumalik. Naglakad ang matanda palayo. Hindi pa rin maalis ni Chris ang ngiti sa kanyang muka habang tinitignan ng matanda. Yang ka na naman, Maro. Ano ba kasing meron sa'yo? Hindi nawawala yung pagka-arugante mo. Simula noon ganito na ako. Hindi ko lang maiwasang punay na mga nakikita ko sa ibang tao. Kung minsan, sila din ang may kasalanan kung bakit ako nagiging arogante sa kanila. Kahit kay Tatang Badong, wala namang ginagawa sa'yo yung tao ah. Ikaw pa nga tong nanlait sa kanya eh. Hayaan mo na. Hindi niya naman narinig yun eh. At saka, wag mo nga akong pagtuunan ng pansin. Ayan si Luis, so tignan mo, parang nasisiraan ng ulo. Tinignan ni Mar ang kaibigan. Nakita itong may hinuhuli sa hangin. Oy Luis, ano bang ginagawa mo? Humuhuli ng alitap-tap. Ilalagay sa garapon, tapos dadalin pag-uwi. Alitap-tap, nasan? Wala naman ako nakikita. Alam mo, itigil mo na yan ha. Maupo ka nga dito. Mamaya madulas ka pa, mahulog ka sa bangin eh. Hindi huminto sa ginagawa si Luis. Salip ay nagpunta ito sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Sa pagkakataong iyon, sinundan ni Chris ang kaibigan. Anak ng Luis, bumalik ka nga dito. Ano ba ginagawa mo? Sa sobrang lakas ng sigaw ni Chris, nabulabog ang lahat ng hayop sa paligid. Nagliparan ang mga ibon, maging ang maliliit na hayop. Ilang minuto ay bumalik na si Tatang Badong. Maging ito ay narinig ang pagsigaw ng binata. Ano bang nangyayari dito? Nagsisigawan kayo? Eto kasing si Luis eh, manguhuli ng alitap-tap, wala naman kami nakikita. Kamuntikan pang mahulog sa bangin. Mabuti na lang napigilan ko kung hindi. Naku, baka naging kwento na tong tabatsoy na to eh. Mano nga mabuti pa bumalik na tayo sa bahay. Hindi maganda ang kutob ko. Tama ka, mabuti pa nga. Tungkol sa mga alitap-tap, Luis, anong kulay ng liwanag ang nakikita mo? Kulay? Dilaw po. Hindi alitap-tap ang nakikita mo. Kung hindi mga lambana. Masama ito. Bilisan nyo. Hanggat maaari pagdating sa tahanan, Mar, wag na wag mo siyang papalabasin. Babalaan ko din si Adol. Bakit po, Manong? Ano pang nangyayari kay Luis? Doon ko na ipapaliwanag sa bahay nyo. Sa ngayon, magmadali na tayo. Dali-daling bumaba ng kabundukan ng pangkat. Hindi na makapagsalita si Chris. Pilit nitong iniisip kung ano ang nangyayari sa kaibigan. Hanggang sa makarating sila sa tahanan nila Mar. Doon ipinaliwanag ni Tatang Badong ang lahat. Kaharap nila ng mga sandaling iyon si Namang Abdul at ilan sa mga kamag-anakan ni Mar. Pinakinggan ng mga ito ang paliwanag ng matanda. Ang kaibigan mo, Mar, may espesyal na kakayahang makipagsalamuha sa mga elemento. Ang mga nilalang na sinasabi niyang alitap-tap ay mga lambana. Ito ang dahilan kung bakit siya lang ang nakakakita sa mga yun. Pero bakit po? Parang nawawala sa sarili si Luis. Yan din ang malaki kong katanungan. Meron ba sa inyo ang gumawa ng kalokohan? Sa pagkakalam ko, wala naman po, Manong. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Tahimik na nakikinig si Chris ng mga sandaling iyon. Pilit na iniisip ang mga pangyayari. Sa pagkakatanda nito, wala namang ginawang kalokohan si Luis. Sa katunayan, nanatili lang ito sa loob ng tahanan. Wala namang ginawa si Luis, Manong eh. Ako siguro meron. Umihi ako nung nakaraang araw doon sa likod. Sa malaking bato. Yun lang naman yung ginawa ko, wala namang iba. Nagkatinginan si Mang Abdul at Tatang Badong.
Sa pagkakataong iyon ay nagalit ang dalawang nakakatanda. Yun lang naman. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking kalapastanganan ang ginawa mo? Hindi lang sa mga nagmamay-ari ng tahanang ito, kundi maging sa mga nilalang na nakatira sa paligid. Kayong mga taga-syudad, kahit kailan hindi na natutong rumespeto sa kalikasan. Ho, ano po bang mali sa ginawa ko? Naiihi ako eh. Yun na nga ang mali doon. May sariling palikuran ng bahay na ito. Bakit kailangan mong umihi sa likod ng bahay? Pasensya na ho kayo. Hindi ko na po napigilan eh. Alangan naman tisin ko. Di magkakasakit ako. Ang katigasan ng ulo ng isang tao nagre-resulta sa mga hindi magandang pangyayari. Kagaya ngayon, ang kaibigan mong si Luis ang nagbabayad ng ginawa mong kalokohan. Kalokohan? Sa naiihi ako eh. Anong gagawin ko? Chris, tama na. Huwag ka na munang sumagot. Huwag mo nang pahabain ang diskusyon. Ano pa ang mangyayari kay Luis, Tatang? Sa ngayon, wag niyo muna siyang papalabasin sa bahay. Kahit anong mangyari. Hindi siya pwedeng makita ng mga laglipa ng elemento. Sa oras na mangyari yon, tuluyang sasakupin ng mga nilalang ang katawan ng kaibigan niyo. Yan na nga bang sinasabi ko, Mar? Mahirap ang magdala ng mga dayo dito sa lugar natin, lalo na kung walang disiplina. Bukas sa bukas, pauwiin mo mga kaibigan mo. Ayokong sumalo ng responsibilidad mula sa mga irresponsabling tao. Pasensya na ho kayo, Tiyo. Hayaan nyo. Ihanda ko na po mga gamit namin. Bukas sa bukas babalik kami sa syudad. Pag-uusap ng mag-chewin. Ngunit biglang sumagot si Tatang Badong. Sa mga sandaling ito, Abdul, ikinalulungkot ko. Ngunit hindi maaaring umalis ang binatang si Luis. Lalo siyang mapapahamak sa oras na lumayo siya sa baryong ito. Kalokohan. Di lalo namang napahamak ang kaibigan namin kapag hindi siya umalis dito. Manahimik ka dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyayari yan sa kaibigan mo. Bakit ako? At saka, kung ako may kasalanan, bakit si Luis ang nananagot? Hindi ka kayang galawin ng mga nilalang na gumagambala sa kaibigan mo dahil mataas ang iyong dungan. Ganon din ang kaibigan mong si Mar. Bilang isang taong may kakayahang makipagsalamuha sa mga engkanto, siya ang naging daan upang ituro sa iyo ang isang mahalagang leksyon. Tss, kung mga magulang ko nga, hindi ako kayang maituwid sila pa kaya. Tignan natin kung anong magagawa ng mga sinasabi niyong engkanto. Huwag mo silang hahamunin dahil hindi mo alam ang kayang gawin ng mga engkanto. Wala kang alam sa kanilang mundo. Napagpasya na. Manatili kayo sa tahanang ito hanggang sa matapos ang problema. Pakiusap lang habang nandito kayo. Sundin ang bawat habilin ng mga nakakatanda. Matapos magsalita ni Mang Abdul, lumabas ito kasama si Tatang Badong. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ang gumagambala sa binata. Pero sigurado ko, iisa lang ang pakay nito. Yon ay kunin siya. Wika ni Tatang Badong. Sa kabila ng pagiging Muslim ni Abdul, naniniwala ito sa sinasabi ng matanda dahil na rin sa mga sariling karanasan. Sa palagay niyo, Tatang Badong, ano po magagawa natin? Sa ngayon, tignan natin kung anong susunod na gagawin ng mga nilalang. Saka ako magdedesisyon. Uuwi muna ako sandali. Kukuha ng ilang kagamitan. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kagad nang umalis si Tatang Badong. Nagpaalam na din si Mang Abdul na pupunta sa kanilang moske dahil may gagawin pa ito. Naiwan ang tatlong binata sa tahanan. Chris, huwag ka na munang lumabas ng bahay para hindi na lumala ang sitwasyon. Bakit ba lahat kayo ako ang sinisisi? Kasalanan pala sa lugar niyo yung umihi sa bato. Anak ng putya naman oh. Sa ayaw at sa gusto niyo, bukas sa bukas uuwi ako ng syudad. Pasensya na pero hindi ako papayag sa gusto mong mangyari.
Kung meron mang dapat malagot sa lahat na nangyayari dito, walang iba kung hindi ikaw. Biglang natahimik si Chris dahil yon ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit si Mara. Magandang gabi mga kabayan. If ever na gusto nyo na i-upload na natin yung part 2 ng kwento na ito mamayang 8:30, comment nyo lang #upload nyo na yan. Kapag maraming may gusto mga kabayan, upload ko na to ng 8:30 mamaya. Maraming salamat.